Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Huwag ka nang magtapang-tapangan! Alam ko takot ka rin mamatay dahil hindi mo kayang iwan ang mga makamundo mong bisyo! Para malaman mo, palaban na ako! At ito ang simula ng paniningil ko sa mga kasalanan mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. May mga sitwasyong kung sino pa ang ating mga kadugo at inaasahan nating magiging kakampi sa mga sandali ng kagipitan, ay siya pang nagiging sanhi ng ating mga hinagpis. At sa kalaunan, nagiging mortal pang kaaway. Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang ito ang simula ng paniningil ko sa mga kasalanan mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Nay! Si tatay na hit and run habang papatawid sa highway! Sabi po ng mga kasama niyang nasa lubong ko papunta rito. Dinala po agad si tatay sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Oh, Diyos ko! Totoo ba ang sinasabi mo, Francis? Kuya, sa hospital nila si tatay! Saan? Bakit ganon? Kanina lang magkausap kami sa cellphone ng tatay niyo. Ang sabi niya uuwi para sa bahay na lang mananghalian. Ang masakit pa, hindi naplakahan ng mga katrabaho ni tatay yung nakahagip sa kanya. Yung CCTV naman, hindi pala gumagana. Ibig sabihin, hindi mapapanagot yung driver na nakasagasa kay Itay, kuya! Sana makonsensya yung driver na yun. Bumalik man lang sa lugar para hanapin yung nasagasaan niya. Kahit ilang beses pa siya bumalik, hindi na niya may babalik ang buhay ng tatay ninyo. At kung alam lang niya na dahil sa kanyang kapabayaan sa pagmamaneho, tinanggalan niya kayo ng karapatang magkaroon ng magandang kinabukasan. Anong balita, Amparo? Nagpakita na ba yung tao nakasagasa kay Juanito? Wala pa kahit sino na sumisilip dito sa burol, ating.
Paano nyo ipalilibing ang kapatid namin? Wala pala kayo ni isang kusing na mag-iina. Ha? Sa isang linggo pa naman itinakda ang pagpapalibing kay Juanito, Biko. Baka madagdagan pa ang abuloy bago dumating ang araw na yon. Paano kung hindi madagdagan ang manggagaling sa abuloy? Ayun. O ano, iuurong nyo na naman ang araw ng libing? Bahala natin. Kung ano ang magiging sitwasyon. Aba, hindi po pwede yan, bahala na. Hindi kami papayag na gawin yung urong sulong ang pagpapalibing sa kapatid namin. Oh. Kung hindi nyo kaya ipalibing, kami ni Julio magpapalibing. Oh. At sa amin lahat ang pasok ng abuloy, ha? Para alam namin kung magkano pang magiging kakulangan at yun ang aming pupunuan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nay, pumayag po kayo sa gustong mangyari ni Tia Armida at Tio Julio? Kung hindi ako pumayag, tiyak naguguluhin nila ang burol ng tatay niyo. Ayoko namang humantong sa ganun. Nakakahiya sa mga tao. Hayaan mo na kasi, kuya. Total, wala naman talaga tayong perang pampalibing kay Tay, di ba? Hindi mo naiintindihan, Karen. Sinasaklawan na nila yung mga desisyon natin. At iba naman abuloy na manggagaling sa mga tao. Pakikialaman nila. Hindi lang sa pagpapalibing, kundi para sa mga gastusin din dito. Hanggat nakaburol si Itay. Di hayaan natin sila rin na gumastos habang nakaburo si Itay. Para na lang sa katahimikan ng kaluluwa ng tatay niyo. Paraya na lang tayo. Sumunod na lang kung anong gusto nila. Pero inay, hindi po ibig sabihin, isinusuko na natin sa kanila ang lahat. Basta, huling pakikialam na nila to sa buhay natin. Pagkalibing kay Itay, wag na nila tayong guguluhin. Hoy kayo, ingatan nyo ang pagbuhat sa kabaong ng kapatid namin. Baka bumangga kung saan sa mayon. Ano ba, Armida? Basagin mo na yung palayok na hawak mo. Bagal mo kumilos. Kanina pa ang nakalabas yung kabaong ni Juanito. Oh. Yeah. Kayo naman, Francis. Karen, ano pa hinihintay nyo? Oo nga. Bakit hindi nyo pa ilabas ang nanay nyo ngalgal doon? Juanito, bakit mo kami iniwan ng mga anak mo? Karen, isakay mo na si inay sa jeep na nasa likod ng karo. Asikasuhin ko pa kasi ang iba pang nasa jeep na sasakyan ng makikipaglibing. Juanito! Nice, tara na sa jeep. Paano na kami ngayon ng mga anak mo, Juanito? Juanito! Karen, gabing-gabi na. Ba't hindi ka pa natutulog? Iniisip ko kasi, paano ng buhay natin ngayon wala na si Itay? Ano ka ba? Kahit wala na ang Itay, tuloy pa rin ang buhay. Ngayon nga tayo dapat mag-aral ng mabuti. Saan man siya naroroon, matutuwa yun sa pagsisikap natin. Huwag na tayo maglokohan, kuya. Aminin mo sa sarili mo na marami nang mababago sa buhay natin. Ngayon tayo-tayo na lang ang magkakasama. Ano bang pinoproblema mo? Yung pagkakapasa mo ba sa entrance exam sa isang top university? Gustong-gusto ko doon mag-aral, kuya. Pero mangyayari pa ba yun? Samantalang kasama na rin nalibing ni Itay ang pangako niya, susuportahan ang kurso kukunin ko. Karen, alam kong pinapangarap mong makapasok sa university na yun. Pero marami namang public colleges na nag-o-offer ng communication course na gusto mo. Tulad ng ginawa ko. Kayang-kaya mo rin ipasa ang exam na yun. Basta, kuya. Doon ko pa rin gustong mag-college. Kaya nga nagsikap ako, may pasa yung entrance test dahil yun ang pangarap ko. At lahat ng paraan gagawin ko para lang matupad ang mga yon.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ateng! Bart! Kayo pala? Anong kailangan nyo? Si Karen, asan? Nasa eskwelahan pa. Inaasikaso ang mga papel niya para sa pagtatapos niya sa senior high school. Bakit nyo hinahanap ang anak ko? Kukunin ko na si Karen. Ha? Ako na ang magpapaaral sa kanya. Ngayon patay na si Juanito. Alam ko, hindi mo na siya kayang papag-aralin pa. Tama si Armida. Ibigay mo na lang sa amin ang anak mo. Kayang-kaya namin siyang bigyan ng magandang kinabukasan. Hindi! Hindi ko ibibigay sa inyo si Karen. Ha? At kahit gumapang ako sa hirap para lang maitaguyod ang pag-aaral niya, gagawin ko. Huwag lang siyang mapunta sa puder niyo. Ang yabang mo rin naman, Amparo, ano? Ano ba pinagmamalaki mo? Yang karinderya mong dugyot? Na kung hindi ka pa mamumulot ng mga bulok na gulay at karne sa palengke, hindi ka makapagtitinda? Mas marangal ang hanap buhay ko kaysa sa pagkatao ninyo, Ateng. Oh, Wala na tayong pag-uusapan pa. Kaya umalis na kayo. Hindi mangyayari ang gusto nyo. Pasensya na. Magbubukas pa ako ng karinderya ko. At sama pala ng tubo ng dila ng hipag mo, Armida. Ha! Amparo! Buksan mo na pito! Kundi wawasakin ko ito! Hoy! Hindi po ako papayag na kunin ni Tia Armida sa atin si Karen. Kilala ko siya, inay. Bukod sa pagiging mapanakit, siguradong may iba siyang motibo kung bakit gusto niyang kunin ng kapatid ko. Kung babalik ulit dito ang mga yon para ipilit ang kanilang gusto, nakahanda kong harapin sila. Wala silang karapatan para basta na lang kunin dito si Karen. Nay, Ah, narinig ko po yung pinag-uusapan ninyo ni Kuya tungkol sa gustong pagkuha sa akin ni Tia Armida. kung ganun, alam mo nang, Sasama po ako kay Tia Armida, Nay. Karen, Karen, baka hindi mo alam ang sinasabi mo. anak, nangako ako sa harap na puntod ng ama niyo na hindi tayo maghihiwa-hiwalay kahit ano pa mangyari. Na magsasama-sama tayo sa hirap at ginawa. At itataguyod kong pag-aaral niyo sa abot ng aking makakahiya. Nay, kailangan natin maging praktikal. Oo nga, matutustusan ninyo ang mga pangangailangan namin ni Kuya sa pag-aaral. Pero hanggang kailan yun? Nay, gusto ko po makapagkolehiyo. Gusto kong panghawakan ng mga pangako ni Tia Armida. Buo na po ang desisyon kong tumira sa poder nila. Karen, hindi ako mapapanatag kapag nawala ka sa piling namin ng kuya mo. Ikamamatay ko yun, anak! Ikamamatay ko! Ano ang kapalarang naghihintay kay Karen sa pasya nitong tumira sa poder ni Armida? Mga nagsiganap, Vilma Borromeo, Chiquit Amor, Ian Miranda, Phil Malyari, Dante Castro, at si Susan Robles sa papel na Armida. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Sel Barnum at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan
Ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito, ito ang simula ng paniningil ko sa mga kasalanan mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Huwag ka nang magtapang-tapangan! Alam ko takot ka rin mamatay dahil hindi mo kayang iwan ang mga makamundo mong bisyo! Para malaman mo, palaban na ako! At ito ang simula ng paniningil ko sa mga kasalanan mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, ito ang simula ng paniningil ko sa mga kasalanan mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Francis, pakigising nga si Karen. Sabihin mo mamamalengke na kami para maaga tayo makapagluto at makapagbukas ng karinderya. Apo, inay, gigisingin ko na. Kailangan makapagluto para lumaki ang benta ng karinderya. Francis! Karen! Abay, tatanghaliin na tayo ang magbukas ng tindahan sa sobrang kupad niyo kumilos. Nay, wala po si Karen sa kwarto niya. Ah? Trignan ko po Ano? yung drawer, wala rin yung mga damit niya dun. Uy, saan nagpunta ang kapatid mo? At saka bakit dala pati mga damit niya? Baka tinotoo yung sinabing gusto niyang tumira kay Chang Armida. Hoy, kayo mag-ina! Bakit nandito kayo? Balak yung manggulo? Ha? Magsiuwi na kayo. Ayokong makita nakabaladira sa teritoryo ko yung mga pagmumukha nyo. Nagpunta kami rito para bawiin si Karen. Alam ko nandiyan siya sa loob ng bahay mo. Kaya ilabas mo ang anak ko! Chang, hindi po kasi namin alam ang ginawang pag-alis ni Karen. Kaya gusto namin siyang makausap. Ang tanong, gusto rin kaya kayo makausap ni Karen? Mabuti pa, Armida, para matigil ang kakulitan ni Amparo.
Palabasin mo na si Karen para marinig niya ang mga sasabihin ng anak niya. Tingnan lang natin kung babalik pa siya dito pagkatapos. Karen! Hoy! Lumabas ka nga rito! Harapin mo tong nanay at kapatid mo! Sabihin mo sa kanila na ikaw ang kusang nagpunta rito at dito ka natitira. Ipakadiin mo rin sa mga tok-tok nila na hindi ka na uuwi sa inyo! Nay, totoo pong lahat ang mga sinabi ni Chang. Karen! Hindi na ako babalik sa atin. Sumasama na ako sa hirap. Ayoko na magtinda sa karinderya. Marami akong pangarap, may ambisyon ako, at hindi ko matutupad ang mga yon kung tayo-tayo pa rin ang magkakasama. May sarili akong buhay na gusto kong buuin, Inay. Anak, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Hindi totoo ang mga naririnig ko. Hindi totoo! But ang hina pala ng pang-intindi ng hipag mo, Armide. Palibasa, makitid ang noo. Maliwanag na yung mga sinabi ng anak. Hindi pa rin makuha. Pwede ba? Pwede ba? Palayasin mo na ang maginang yan. Baka kung ano bang magawa ko sa mga yan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Inay, hayaan po muna nating makapag-isip si Karen sa ginawa niya. Ang iniisip ko po kasi, baka masyado lang siyang naapektuhan ng pagkamatay ni Itay. Kaya siguro, pabigla-bigla ang mga desisyon niya. Sana ganun lang kadali na baliwalain ko siya sa isip ko. Ito nga ilang oras pa siyang nalalayo. Hirap na ang kalooban ko. Siya rin po yung makakatuklas sa mga mararanasan niya sa poder ni Chang Armida. Matitimbang niya yung mga bagay-bagay habang naroroon siya. Sana lang hindi mapahamak ang kapatid mo roon. Dahil kapag may nangyari sa kanyang masama, ikamamatay ko, Francis. Nay, pangako po. Araw-araw ko po siyang pupuntahan doon para kamustahin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap. Bakit kailangan pa natin magkahiwa-hiwalay pagkarang mailibing ng tatay ninyo? Sa halip, dapat magkasama-sama pa rin tayo at magkakatuwang na hinaharap ang mga pagsubok. Nay, malalampasan din po natin ang lahat ng ito. Sa ngayon po, kailangan maging matatag para sa isa't isa. Lalo na para kay Karen. Kaya ako nagpunta rito, Amparo, para sabihin sa iyo na kailangan mong magbigay ng 1,000 piso tuwing akinset katapusan sa akin, ha? Anong 1,000 piso tuwing akinsi at katapusan, Dikong? Hindi ba't nakatira kayo rito sa bahay at lote ito ni Ama? Natural lang na kahit magkano, magbigay kayo kapalit ng pagtira nyo rito. Total, natitirhan nyo na ito. Napapakinabangan pa ninyo sa paghahanap buhay. May karinderya kayo. Sa amin na ito ng asawa ko. Ano? Bakit kailangan pa namin magbayad sa pagtira rito? Patay na kapatid ko eh. Kaya mga salita ko nang iiral dito. Kung kokontra ka sa gusto kong mangyari, umalis na lang kayo. Para mapaupahan ko sa iba ng mas mataas. Mas makikinabang pa ako. Baka naman nakakalimutan mo. Nabaon din kayo sa utang sa akin dahil sa pagpapalibing kay Juanito. Ang buong akala ko, nang tulungan niyo kami mag-iina sa pagpapalibing kay Juanito, makapamumuhay na kami ng maayos. Hindi pa pala. Pagkaraan kunin ni ating sa amin si Karen, ikaw naman ang nandito at ngayon ginigipit kami sa pagtira rito. Tama na! Kung ayaw mo sumunod, ngayon pa lang.
Magbalot-balot na kayong mag-ina. Pagbalik ko rito bukas, siguraduhin yung wala na kayo dahil kung hindi, itatapong ko lahat sa kalsada ang mga gamit ko. Chang, heto na po yung pinagawa ninyo sa aking carrot juice. Fresh na fresh po yung carrot na nabili ko sa palengke. Kaya manamis na miss po yan. Sige, salamat. Chang, ipapaalala ko lang po sa Lunes na po kasi yung schedule ng pagbabayad po ng reservation fee sa top university. Nakapasa po ako sa entrance exam. Kaya, kailangan ko na po yung 5,000 na pambayad. Tingnan mo nga naman, ha? Ang bilis ng araw. Parang kailan mo lang sinabi sa akin yan? Pero huwag ka mag-alala. Nangako sa amin yung kaibigan ng Chubart mo na ibibigay bukas yung pera. Talaga po, Chang? Naku, maraming salamat po talaga. Pero, pagkatapos po ng reservation fee, yun pong down payment naman ng tuition fee. Medyo malaki-laking halaga po yun. Ay, walang problema. Walang problema. Basta susunod ka lang sa lahat ang sasabihin namin ng Chubart mo. Ibibigay namin lahat ang gusto mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, ayan. Damit na pan-sexy. Iba't ibang kulay ng panty. Ha? Tsaka sapatos. Abonado ako sa lahat ng yan. Kaya ibalik mo rin lahat ang nagastos ko, ha? Anak lang. Puro ka naman dakdak. Oh, natural, babayaran kita. Higit pa sa nagastos mo. Ibabalik ko yun sa'yo. Ha? Basta ang siguraduhin mo. Hindi tayo oonsihin ng taong kausap mo. Ba, kaliwa ng usapan namin, Nonoy. Ibibigay niya sa atin ang paunang bayad. Ibibigay naman natin sa kanya si Karen. Oh, good. Gusto ko yung sinabi mo. Hindi ko na pala kailangan mag-worry. Si Karen ang ikondisyon mo. Baka pumalagian. Matakasan pa tayo. Bulilyaso nga abutin natin. Huwag kang mag-alala. Kuhang-kuha ko ang loob niya. Kaya sasama sa akin ang babaeng yon kahit saan ko dalhin. Diyan ako bilib sa'yo, Armide. Ang galing mong magpasakay ng tao! Ang tabo-tabo ng utak mo! Chang, hindi po ba sobrang iksi po ng paldang pinusuot niyo sa akin? At saka, ito pong, kitang-kita po yung likod ko. Pati po itong dibdib ko. Yung panty rin po na may ruffles, hindi po ako komportable. Kailangan po ba talagang ganito ang isuot ko sa pakikipagkita natin sa kaibigan ninyo ni Chubart? Pinagmamalaki nga kasi kita sa kanya. Ang sabi ko, abay, itong batang ito hindi lang matalino, kundi maganda at sexy pa. Dahil nga doon sa mga sinabi ko, natuwa siya at nangakong ihahanap kanya ng sponsor sa scholarship. Hindi ba yun ang gusto mo? Opo, Chang. Yun po talaga ang wish ko. Ang makakuha ng sponsor sa pag-aaral ko. Kaya nga, halika. Pati makeup mo,
Dadagdagan natin para mas lumutang pa ang ganda mo. Pati kilay. Medyo kapal natin ang guhit. Oh, ano ba? Kanina pa kayo sa harapan sa lamin eh. Kanina pa tawag ng taong kausap ko. Ano ba? Sa sobrang tagal nyo baka pera na maging bato pa. Huwag ka nga negative! Sige na, lalabas na kami. Tumawag ka na ng taxi. Eh, kanina pa naghihintay yung taxi sa labas. Tinubukan na nga ng balbas yung driver. Saka hihintay sa inyo. Saan dadalhin nila Armida at Bart si Karen? At si Amparo, makita pa kaya ang bunsong anak? Mga nagsiganap, Vilma Borromeo, Chiquit Amor, Ian Miranda, Phil Malyari, Dante Castro, at si Susan Robles sa papel na Armida. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barlam at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Ito ang simula ng paniningil ko sa mga kasalanan mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Huwag ka nang magtapang-tapangan! Alam ko takot ka rin mamatay dahil hindi mo kayang iwan ang mga makamundo mong bisyo! Para malaman mo, palaban na ako. At ito ang simula ng paniningil ko sa mga kasalanan mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay.
narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, "Ito ang simula ng paniningil ko sa mga kasalanan mo." Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Diyan kanino bahay po ito? Bakit ang dami pong mga lalaking pumapasok? Labas-pasok po. At saka, bakit dito po ninyo ako tinala? Ang sabi po ninyo ni Chobart, makikipagkita tayo dun sa kaibigan ninyo na magpapautang sa inyo ng perang gagamitin ko sa enrollment. Dito nga yun. Ito yung bahay. Sinundo na sa loob ng tiyong mo si Gringo. Siya magbibigay ng pera sa atin. Kaya maghintay ka lang dito. Pwede ba? Ayusin mo yung mukha mo. Ka sa mga lalaking dumadaan. Okay! Nakita ko po sa dinaanan nating isang kwarto. Ang daming nag-iiyakang batang babaeng makakaedad ko. Ikaw pag hindi ka pa tumigil ng katatanong, susundutin ko na yung mga mata mo. Ayan na pala yung tiyong mo Tsaka si Gringo. Mais ka dyan. Ayos! Ano? Tara na! Nasa akin na yung pera, ibiniling kay Gringo na may-ari nito kasa. Kaya pwede na tayo malis. Paano, Gringo? Ikaw nang bahala dito sa pamangkin ko, ha? Pagpasaway. Bigyan mo ng isa. Ano pong ibig ninyong sabihin, Chang? Bakit iiwan pa ninyo ako dito? Pero na nga, Armita, lalo lang mag-iinarte yan Chang, huwag niyo naman po ako iiwan dito. Parang aman niyo na. Huwag niyo ako iiwan dito, Chang! Chang, ayoko dito, Chang! Hoy! Pawalang maarte rito. Halika na sa loob. Kanina ka pa hinihintay ni Boss Am. Ayoko. Halika na, sabi! Ayoko. Bitiwan niyo ako! Halika! Ayoko! Ayoko! Masakit ang dibdib ko. Nay! Bakit po? Ano ba nangyari sa inyo? Biglang nanikip ang dibdib ko, anak. Naalala ko si Karen. Biglang pumasok siya sa isip ko. Ay, Nay. Ang mabuti pa, magsara po tayo ng maaga ng karinderya. Para maaga rin po kayo makapagpahinga. Ang gusto ko makita ang kapatid mo, Francis. Gusto ko siyang makausap at mayakap. Sige po, Nay. Mamayang pagkalagpit natin, dadalawin natin siya kina Chang Armida. Namiss ko na rin pong makita si Bunso Iba ang pakiramdam ko, Francis. Bigla ako kinabahan nang bigla siyang pumasok sa isip ko. Hindi kaya may nangyaring masama sa kapatid mo? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Andito na naman kayo mag-ina? Talagang kayo, gustong-gusto talaga niyo pinagtatabuyan ko kayo, ano? Nasaan si Karen, Ateng? Matagal ko na siyang hindi nakikita at nakakausap. Hindi ba nag-aaral yung anak mo? Natural na sa eskwelahan. Hindi po kasi siya sumasagot sa mga text sa tawag ko. Kaya pumunta na po kami dito ni Inay. Busy nga sa mag-aaral. Kung ako nga, hindi ko rin halos makausap dahil lagi wala rito sa bahay. Madalas, sa bahay ng kaklase gumagawa ng project. Yun ang palagi niyang dinadahilan sa akin kapag sinisita ko. Saan ba siya nagpa-enroll? Mas mainam yatang sa eskwelahan na lang namin puntahan para magkita kami. Malay ko ba dyan sa anak niyo? Siya lang namang mag-isa ang nag-enroll sa sarili niya. Kaya hindi ko alam kung saan lupal pinag-aaral. At pwede ba magsilayas na kayo? Kahit halugugin niyo ang bahay ko. Wala rito si Karen. Wala!
Ano sabi mo, Bart? Ipinasok niyo ni Armida sa kasa si Karen? Oo, bayaw. Alam mo naman yung kapatid mo. Kahit pakadugo niya, basta't pagkakapirahan, walang pakialam yun. Paano kung hanapin dito ni Amparong anak niya? Narito nga raw kahapon si Amparot. Yung si Francis na anak, pilit hinahanap si Karen. Katakot-takot na kasinungalingan ng palusot niyo. Si Armida pa. Wala nang masuhusay pa sa galing sa pagsisinungaling ng kapatid mo. Basta ko, ha? Ah, Ang ultimatum ko sa maginang yon, wag na wag sasablay sa 1,000 pisong hinihingi ko sa kanila tuwing akinsit katapusan. Kung ayaw nilang sa kalsada sila pulutin. Nay, hindi pa po ba tayo uuwi? Nakausap na po natin yung mga dating kaklase ni Karen na naka-enroll sa eskwelahang yan. Pero hindi raw po talaga siya naka-enroll eh. Pero saan nga napunta ang kapatid mo? Ikot na natin yung iba pa mga eskwelahan, may mga kaibigan at kaklase siya. Wala rin siya doon. Araw-araw po pagkagaling ko po sa eskwela, lagi akong dumadaan at nag-aabang dun sa university na gusto niyang pag-enrollan at lagi niyang kinukwento sa akin nun. Pero hindi ko po siya nakita ron kahit minsan. Sa bawat araw na natatapos na hindi natin nakikita ang kapatid mo, parang dinudurog ang puso ko. Kung lilipas pa ang mga araw na hindi pa rin natin siya makikita, Francis, hindi ko yata makakayanan. Hirap na ang kalooban ko. Para na akong mamamatay. Nay, wag po tayong mawawala ng pag-asa. Naniniwala po ako na gusto rin po tayong makita ni Karen. At isang araw, siya na ang gagawa ng paraan para makausap tayo. Pero iba ang kutob ko, Francis. Alam ko, may kinalaman si Ateng sa hindi natin pagkakatagpo sa kapatid mo. Na kung meron mang may alam sa kinaroroonan ni Karen, walang iba kundi ang Tia Armida mo. Ang totoo po, nagdududa na rin po ako sa kung ano-anong dinadahilan sa atin ni Chang tuwing hinahanap natin si Karen sa kanila. Dahil kung nandoon po talaga si Bunso, kahit naiinis siya sa pagpabalik-balik natin doon, di siya makatitiis na di tayo harapin kahit labag sa loob niya. Babalikan ko ang Tia Armida mo. Sasabihin niya sa akin kung nasaan si Karen o kalilimutan kong nakatatanda siyang kapatid ng tatay niyo at ipaghahampasan ko siya! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Halika! Kapag sinabi ko sa'yo isuot mong manipis ng item ito, isuot mo. Ayoko po, kuya. Hindi ko na po kaya yung mga pinagagawa niyo. Makawalan niyo na po ako dito. Isusuot mo ito o ibabartulina na naman kita. Mas pipiliin ko pa ibartolina kaysa sa ikulong sa mala-impyernong kwartong ito na kung sino-sino mga hayok na lalaki nakakasama ko. Ikaw masyado ka nang nagiging pasaway. Pati mga customer, iniinip mo sa paghihintay sa'yo. Maghuhubad ka ba o wawarakin ko yung suot mo? Bakit hindi mo na lang ako patayin? Para kapag patay na ako, mababawasan pa yung kasalanan mo. Dahil wala ka na ibubugaw sa mga customer ninyong hayok sa laman. Talagang ayaw mo maghubad, ha? Halika rito. Papa! Oh? Huh?
Nay, bigla ako nagising sa iyak niyo. Bakit po? Ano pong nangyari sa inyo? Napanaginipan ko kapatid mo. Nasa panganib siya. Humihingi ng tulong. Sabi ko na nananaginip na naman kayo. Anak. Sandali po, kukunin ko lang yung tubig na nasa lamesa. Ito po, Nay. Uminom muna kayo para lumuwag yung paghinga nyo. Pagkatapos po, saka nyo kwento sa akin ng panaginip nyo. Anak, nakita ko sa panaginip ko. Nasa isang madilim ang kapatid mo. Binamaltrato, inaabuso, at ang basta kapag papadugo sa puso ko. Hinahampas siya ng latigo sa katawan ng kung sino-sino. Mahigit 1 taon na rin po nating hinahanap si Karen, Nay. Ang masakit po, pati si Chang Armida at yung ka-live-in niya, wala na rin sa bahay niya. Pinaupahan niya sa iba yung bahay. Lalo tuloy lumabong chance ang makita natin si Bunso. Maliit lang ang mundo, Francis. Alam ko, isang araw, makakasalubong ko sa daan si Ateng. At kapag nangyari yun, ipatitikim ko sa kanya ang galit na matagal nang naipon sa aking dibdib! Sa lumalabong sitwasyon ng pagkukrus ng mga landas ni na Amparo at Karen dahil sa hindi na rin pagkakakita kay Armida, magkita pa kaya ang mag-ina? Mga nagsiganap, Vilma Borromeo, Chiquit Amor, Ian Miranda, Phil Malyari, Dante Castro, at si Susan Robles bilang Armida. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barnum at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kapanapanabik at may init na mga nalalabing kabanata ng kasaysayang ito. Ito ang simula ng paniningil ko sa mga kasalanan mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Huwag ka nang magtapang-tapangan! Alam ko takot ka rin mamatay dahil hindi mo kayang iwan ang mga makamundo mong bisyo! Para malaman mo, palaban na ako! At ito ang simula ng paniningil ko sa mga kasalanan mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya.
Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikaapat na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang. Ito ang simula ng paniningil ko sa mga kasalanan mo. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Kumusta ka na, ating? Amparo, anong ginagawa mo rito? Paano mong natutuntong bago namin tirahan? Maniniwala ka ba kung si Dikong Julio ang nagturo sa akin ng kinaroroonan mo? Si Julio? Ngayon, sasabihin mo sa akin kung saang kasa mo dinala si Karen. O bubutasin ko leeg mo ng lasyetang ito. Kapag pinatay mo ko, bukod sa makukulong ka na, lalong hindi mo malalaman ang kinaroroonan ng anak mo. Huwag ka nang magtapang-tapangan! Alam ko takot ka rin mamatay dahil hindi mo kayang iwan ang mga makamundo mong bisyo. Para malaman mo, palaban na ako. At ito ang simula ng paniningil ko sa mga kasalanan mo! Hayop ka, Bayang! Bayaw, Bakit sinabi mo kay Amparo kung saan kami nakatira? Alam mo ba sinaktan niya si Armida? At pinagbantaan? Kaya umamin ng kapatid mo sa ginawa namin sa anak niya! but kanya-kanya lang tayo ng interes. Nangako sa akin si Amparo na ibibigay niya sa akin ang loting parte ni Juanito kapag sinabi ko sa kanya kung saan niyo dinalang anak niya. Napakaswitik mo talaga! Ano ba? Bayaw ko! Bayaw! Nga? Ano? Isa naman sa'yo na ngayon palang sinusunog na ang kaluluwa sa impyerno. Dahil sa mga kabataang babae na ibinebenta mo sa kasa, ako naman! Oh. Nay, naikot ko na po yung lugar ng kasa na sinasabi ni Chang Armida. Pero Japanese restaurant pong nakatayo roon eh. Pero ito yung lugar na sinasabi niya sa akin. Paulit-ulit ko pa siyang tinanong. Di po kaya inililigaw lang tayo ni Chang? Malakas ang kutob kong nasa lugar na nga ito ang kapatid mo, Francis. Hindi ako maaari magkamali. Sinita nga po ako ng isang maskuladong lalaking nakatayo sa may labas ng restaurant. Bawal daw pong gumawi roon kung hindi naman daw po customer. Sinubukan ko nga pong magtanong tungkol sa lugar pero inangilan po ako. Kaya umalis na lang ako. Umuwi muna tayo. Babalik ulit ako rito bukas at kahit sa susunod pa mga araw hanggat hindi ko nakikita si Karen. Kailangan kong paniwalaan ng Armida mo na dito nga natin makikita ang kapatid mo.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Halika. Anong drama na naman ito? Ha? Bakit ka nagsusuka? Nagsasakit-sakitan ka para hindi kita maibigay sa customer. Tatlong buwan na akong wala menstruation. Ano ba sa palagay mo ibig sabihin nun? Araw-araw binibigyan kita ng pills na dapat mong inumin para hindi ka mabuntis. Eh kung sabihin ko sa'yo, sinadya kong hindi inumin yung pills. Ano? Binibigay mo dahil kung mabubuntis na ako, gaya ng nangyari ngayon, hindi mo na ako may papasa sa mga hayop na customer dito. Pasaway ka talagang babae. Amparo, bakit hanggang ngayon nagbubukas ka pa rin ng karinderya? Akala ko ba kapag napaamin mo si ate kung saan niya dinala si Karen, aalis kayo ni Francis agad-agad sa loting ito tulad ng napag-usapan natin? Bakit? Hindi ba pwedeng sumang-ayon lang ako sa naging usapan natin? Pero ang totoo, hindi ako tutupad. Aba, ang laki pala talaga ng kagagahan mo. No? Maliwanag na pumayag ka sa kondisyong yon. Kaya kailangan, lumayas ka na sa loting ito ngayon din. At kung hindi kami Hindi huwag kayong malas! Magtinda ka pa rin dyan araw-araw. Pero tignan ko lang ang tigis ng tuktok mo kapag nakita mong araw-araw ko rin itinataob ang mga tinda mo. Gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin! Aba, Pero hindi kami aalis sa loting ito na minananiwan nito! May karapatan sina Francis at Karen sa lupang ito ng kanilang ama! At ipaglalaban ko ang karapatan ng mga anak ko! Magkamatayan na tayo! huwag mo akong subukin! Talagang papatayin kita! Para kapag patay ka na, mga anak mo na lang ang problema ko sa loting ito! Ibang klase talaga yung pag-uugali ni Chong Julio. Dahil lang sa kapirasong lupang to, nagbabanta siya na papatayin kayo. Umiiral sa tiyong mong pagkaganid. Likas na sa kanya yun. Hindi na mawawala sa sistema niya yun. Wala silang pinagkaiba ni Chang Armida sa kasamaan. Nang ibenta si Karen sa kasa. Pareho sila ni Chong na nabubuhay nang wala na konsensya. Kung inaakala ng si Armida mo na hindi siya mananagot sa batas sa ginawa niya sa kapatid mo, nagkakamali siya. Kailangan lang natin makita si Karen para mangyari yon. Kaya nga hindi rin po ako sumusuko sa paghahanap kay Karen. Alam ko, isang araw, matatagpuan din po natin siya. Araw-araw, wala akong hiniling sa Diyos, kundi ang pagbabalik ng kapatid mo. Gusto ko na siyang mahagkan at mayakap. Sabik na akong makita ang iyong kapatid. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Boy, babaeng pasaway. Dahil hindi pa naman masyadong halata yung tiyan mo, pumunta ka sa room number 30. May customer ka ron. Sige, susunod na ako. Ba, himala. Susunod ka agad sa sinabi ko. Sawa ka ng makaladkad, ah. Wala naman akong pagpipilian, hindi ba? Uy, ang bait mo talaga ngayon. Paano?
Friends na tayo? Oo ba? Mamaya pagkatapos ko sa customer sa room number 30. Magtagayan tayo. Bah, game. Gusto ko yung sinabi mo. Basta't puntahan mo lang ako sa pwesto ko. Okay? Tama ang basa kong mahina na rin sa alak si Gringo. Pagsak na agad. Pati pitaka, hindi na naibulsa. Sorry, Gringo. Pero kakailanganin ko ang pera mo sa pagtakas ko. Sabi ko na eh, sa sobrang kalasingan, hindi niya na nailak ang pinto. Kailangan kong makarating sa pinakalabas nitong bahay. Nakarating lang ako sa restaurant. Na front ng kasang ito, medyo ligtas na ako. Patnubayan sana ako ng pagkakataon. Patnubayan mo po ako, Diyos ko. Maraming customers sa restaurant. Sana walang makapansin sa akin ng mga tauhan ng kasa para makalabas ako ng kasada. Sana wala. Salamat po, Diyos ko. Nasa labas na ako. Ayun, may taxi dumadating. Taxi! Sino kaya ito? Hating gabi na nangangapit bahay pa. Baka kaklase ni Francis at may itatanong tungkol sa school project nila. Oh, Diyos ko! Karen! Anak! Ay, Francis! Dali! Nandito kapatid mo na wala siya ng balay! Tulungan mo ako! Diyos ko! Dari na, inay! Umutla po siya! Kailangan dali natin sa ospital ang kapatid mo! Tumawag ka ni Cycler sa labasan! Madali! Opo, inay! Bilisan mo! Sa pagkakatakas ni Karen sa kasa, mapanagot kaya sina Armida at Bart? Mga nagsiganap, Vilma Borromeo, Chiquit Amor, Ian Miranda, Phil Malyari, Dante Castro, at si Susan Robles sa papel na Armida. Dinapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik na huling kabanata ng kasaysayang ito. Ito ang simula ng paniningil ko sa mga kasalanan mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pagako. Ang bukas.
Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Huwag ka nang magtapang-tapangan! Alam ko takot ka rin mamatay dahil hindi mo kayang iwan ang mga makamundo mong bisyo! Para malaman mo, palaban na ako! At ito ang simula ng paniningil ko sa mga kasalanan mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, ito ang simula ng paniningil ko sa mga kasalanan mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Sabi ng doktor na tumingin kay Karen, mahigit 4 na buwan ang buntis ang kapatid mo. Hindi lang halata dahil pumayat siya. Baka nga po yung pagkawala niya ng malay at yung pamumutla niya. Dahil din sa kasalukuyan niyang kondisyon ngayon. Ako sa kapatid mo, Francis. Napakabata pa niya para sapitin ang mga dinanas niyang karahasan sa mga kamay ng kung sino-sinong walang kaluluwa. Sana po magkamalay na si Karen para malaman natin ang totoong nangyari sa matagal niyang pagkawala. At kapag napatunayan kung malaki ang kinalaman ng Tia Armida mo at ng kinakasama niya sa nangyari sa kapatid mo, sisiguraduhin kong mananagot sila sa batas. Tatanda na sila sa kulungan. Wag! Wag! Karen. Iwan niyo ako! Karen. Awa kayo sa akin! Anak ako ito. Ang inay mo. Nandito ka na sa amin ng Kuya Francis. Oo, Karen. Kuya Francis mo to, ligtas ka na. Kaya huminahon ka na. Ay, kuya! Oo, anak, kami nga ng kuya mo. Huwag ka na mag-alala. Kasama mo na kami. Minahon ka, anak. Inay! Ang tagal kong inasam na muli makabalik sa piling ko. Anak ko. Araw-araw, wala akong ginawa
mag-isip ng paraan kung paano makatakas sa impyerno bahay na yun. Mabait ang Diyos, anak. Muli kanyang ibinalik sa amin ang kuya mo para muli tayo magkasama-sama. At hindi na magkahiwalay pa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Niloko po ako ni Tia Armida. Sabi niya, isasama po niya ako sa taong uutangan nila ni Joe Bart ng pang-tuition ko sa pag-college. Pero ibinenta nila ako sa may-ari ng malaking bahay na yun. Napuntahan gabi-gabi ng kung sino-sinong lalaki. Napakawalang hiya talaga ni Armida. Nang dahil lang sa pera, kahit pakadugo, ipinahamak niya. Ang totoo, ilang beses din kami nagpabalik-balik doon ni Inay. Dahil doon ka tinuro ni Chang. Pero palagi kaming itinataboy ng isang maskuladong lalaki na nakatayo lagi sa may pasukan ng restaurant. Front lang nila yung restaurant para hindi mahalatang bagsakan yun ng mga batang babae. Dinadala nila doon. Yung lalaki, si Gringo yun. Nilasing ko siya kaya nakatakas ako ng gabing yun. Kung may natitira pang mga batang babae roon, kailangan din nilang ma-rescue sa lugar na yun. Sasabihin nating lahat sa pulis ang tungkol sa bahay na yon na ginagawang kalakal ng mga batang babae. Kung sino man ang namamalaka doon, dapat nang matapos ang kanilang kasamaan. Armida, katatawag lang ni Gringo. Niray daw yung kasang pinagdala natin kay Karen. Ano? Oo! At ang isa pang masamang balita, nakatakas si Karen. Kaya pati tayo sabit check sa nangyaring raid na yun. Kapag ikinanta tayo ng pamangkin mo. Kung ganon, umalis na tayo rito. Dali! Talagang bilisan mo eh! Bart, ano yun? Parang may padating ng mga pulis. Kaya nga bilisan mo. Baka naitimbre na tayo ni Amparo sa mga pulis. Saan kayo pupunta ni Bart, ating? Tatakas? Huli nang iniisip niyong pagtakas. Nagsampa na ako ng kasong eksploitasyon laban sa inyong dalawa dahil sa kinuha niyong pagbebenta sa kasa kay Karen. Napalilibutan na ng mga pulis ang paligid ng inuupahan ninyo. Kahit saan pa kayo sumuot, mahuhuli pa rin kayo! Pwede ba akong tumuloy, Amparo? Kung ang ipinunta mo rito ay ang pilit na namang pagpapaalis sa amin sa loting ito, mabibigo ka lang ulit, Diko. Aba, hindi. Nagpunta ako rito para ayusin ang mga gusot na nangyari sa ating mga pagitan. Ang ibig ko pa rin sabihin, kalimutan mo ng pagpapaalis ko sa inyo rito. Wala namang nababago sa disposisyon kong hindi umalis dito. Kahit pa sinasabi mo ngayong kalimutan ko na mga nauna mong sinabi tungkol sa loting ito ng asawa ko. Hindi, kung ano man ang nasabi ko sa iyo nung una, pasensya ka na. Nahawa lang kasi ko sa kasakiman kay Armida. Nakita mo naman itong uli. Hindi ko rin maatim na hindi sabihin sa yung may kinalaman siya sa pagkawala ni Karen. Oh. Hindi ko pa rin basta pwedeng kalimutan na may hiningi kang kondisyon bago mo sinabi sa akin ang tungkol sa bagay na yon. Iniisip ko nga ngayon, ano na naman kaya ang kapalit ng biglang pagbait mo sa aming mag-iina? Hindi, gusto ko lang maibalik ng mga anak mo yung dating respetong ibinibigay nila sa akin nung buhay pang tatay nila. Masakit din kasi sa kalooban. Naiisang dugong nananalaytay sa mga ugat namin pero
parang hindi kami magkakakilala kapag nagkakasalubong sa kalsada. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oo, anak. Iiyak ka na naman. Tahan na. Baka makasama pa yan sa sanggol na dinadala mo. Sa halip na maisisilang mo siya ng malusog eh. Sige ka. Naiinis po kasi ako sa sarili ko, Nay. Kung hindi naging matigas ang ulo ko noon, kung hindi ko sinuhay ang mga pangaral ninyo, hindi nangyari sa akin ang ganito. At maayos sana ako nakapag-aaral pa rin sa kolehiyo. Wala namang nabago sa mga pangarap ko para sa iyo. Basta kapag naisilang mo na ang anak mo, babalik ka sa pag-aaral para tapusin ang gusto mong kurso. Si Inay Karen. Tsaka isang buwan na lang gagraduate na rin ako sa computer science. Kaya pagkapahinga mo sa panganganak, ikaw naman ang mag-aaral. Ang totoo nga niyan, may naghihintay na sa aking trabaho. Maganda naman ang sweldo kaya kinuha ko. Makakatulong yun sa pagkokolehiyo mo. Oo, narinig mo ang sinabi ng kuya mo. Kaya walang dahilan para lagi kang umiyak. Sana noon pa po ako namulat na napakaswerte ko sa pagkakaroon ng isang inang katulad ninyo. At isang kuyang kagaya ni Kuya Francis. Oh, siya, tahan na. Mugtong-mugto na ang mga mata mo. Basta anak, tatandaan mo. Lagi lang kaming nandito ng kuya mo sa tabi mo. Ano man ang mangyari. Babae! Babae ang anak mo, Karen. Kamukhang kamukha niya ni Inay. Talaga, Kuya? Oo, nako. Paglaki niyan at pag nagkatabi-tabi kayong tatlo, pwede na kayong tawaging ang tatlong Maria. Oo nga. Mula ilong, mata, at hanggang sa maninipis na labi. Tayo nga, Karen. At dahil nadagdagan na ng isa ang mga babaeng pinakamamahal ko sa buhay, ang magiging tawag ko sa inyo, ang tatlong Maria sa buhay ni Francis. Kuya talaga. Lalo lang ako naiiyak sa mga sinasabi mo. Oo, bawal lumiyak. Di ba sabi ko na nakakabinat ang pag-iyak? Hindi ko lang po kasi maiwasan, Inay. Sa bawat oras po kasi na nararamdaman ko ang walang kondisyong pagmamahal niya sa amin ni Kuya. Lalo ako nag-guilty. Ngayon, dalawa na kaming mag-ina na madadagdag pa sa mga alalahanin ninyo. Ngayong isa ka na ring ina, matutuklasan mong dumarating ang panahong nagkakaproblema ang isang pamilya. Pero kung lalawakan natin ang ating mga isipan, pwedeng maging instrumento ang dumating na krisis sa mga buhay natin upang lalo tayong maging matatag at malapit sa isa't isa. Upang muli, sama-sama nating paniwalaan, may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming tinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng mahalagang aral sa buhay. Pinamagatang, ito ang simula ng paniningil ko sa mga kasalanan mo. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Vilma Borromeo, Chiquit Amor, Ian Miranda,
Phil Malyari, Dante Castro, at si Susan Robles sa papel na Armida. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Buyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas